For them, it is a pleasure to burn. We all know who are we dealing with. Russia is run by men who want to make it a norm, burning lives, destroying cities and villages, dividing people and erasing national borders through war. There is no nation that can stop such war alone. Unaided world leaders' engagement is needed. I'm now in Kharkiv, a city in the east of Ukraine, and unfortunately very close to the border on Russia. What does it mean for Kharkiv? A third year of constant terror. More than 1 million of people in this city. And every night and every day, Russian army is shelling the city, mostly with S-300 missiles. These are air defense missiles which Russia employs to terrorize the land. There is not a single district or street in the Kharkiv that hasn't suffered from this regular cruelty. Russia added strikes with guided aerial bombs. Russian aviation comes close to our state border and launches these bombs straight on the city. It is a weapon of indiscriminate destruction. And anyone in any city of the world, from Sao Paulo to Harbin, take this the same way as terror, just like all other Russian strikes on hundreds of other of our cities and villages. Some of them, once booming with life, are now burned to ashes, people less. A burnt out emptiness, the most horrible consequence of war. War that we didn't want in Ukraine, that we haven't provoked, and in which Ukraine is defending itself from Russian attempts to seize our resources and territories and destroy our national identity. And the world sees it. Behind me are the books burned down by Russian missiles. It was one of the largest publishing houses in Ukraine. People got injured here. Unfortunately, there are people killed. Temperature of burning here hasn't managed to totally reach for 451 degrees Fahrenheit. But that's what the leaders of Russia need and want, even higher temperatures. And not only on the sovereign territory of Ukraine, Russia is threatening almost all of its neighbor countries. Russia is the only state that captured the nuclear power plant and is openly using it for radiation blackmail. There is nothing that wouldn't become a weapon for Russia, including hunger. And exactly this the world felt when Ukraine was hit by Russian naval blockade. Russia is the only source of aggression and constantly tries to expand the war. Right now, these days, we are defending ourselves 60 kilometers northeast from this place, from yet another attempt of the Russian assault. Russia is preparing for offensive actions also 90 kilometers northwest from here. They gather another group of troops near our border. The one who does all this doesn't want peace. Does Russia want a dialogue? Ukraine had the world's largest experience of lies from Russia during negotiations. Lies that in particular was Russian cover-up for preparing this war. And that's exactly why global efforts are needed. Global Peace Summit of the leaders whom Russia will not be able to deceive. Summit that will show who in the world really wants to end the war and not just claim the ceasefire, which will inevitably be broken by Russian rockets and artillery, just like as it was dozens of times before. Together with Switzerland, we are preparing such summit. It starts on June 15th. More than 80 countries confirmed they will come. And we continue to work with the leaders, inviting them to join the summit.
I thank everyone who really helps to bring the peace. And I am appealing to the leaders of the world who are still aside of the global efforts of the Global Peace Summit. To President Biden, the leader of the United States, and to President Xi, the leader of China, we do not want the UN Charter to be burned down just like these books. And I hope you don't want to either. Please show your leadership in advancing the peace, real peace, not just a pause between the strikes. The efforts of global majority are the best guarantee that all commitments will be fulfilled. Please support the Peace Summit with your personal leadership and participation. For all of us, it should be a pleasure to make peace.
absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili kabayan sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Mangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik kabayan ha. May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat!
nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Ako po isang housekeeper. Nagsikap talaga ako kahit medyo malungkot na wala yung mag-ama ko. Nagtiis ako for 6 years na wala sila sa tabi ko. Pagdating mo nung iba mo sa akala mo masarap ang buhay, hindi talaga. Ikaw lang talaga kikinis doon eh. Kung mamimili ka pa ng trabaho, wala ka mararating. So, nung nagbalik bayan ako noong una, nakita ko talaga yung sitwasyon niya ng best spacer. Nasa isang maliit na room, 6 sila doon. Na nandun na yung pagkain, nandun na sa, makikita mo nandun na yung mga ipis na ba. Sabi ko, ano na yung sitwasyon ng anak ko? Kasi hindi natin alam ang buhay eh. Hindi natin alam, malay mo pagdating ng time, nagkasakit ka na. Siyempre, kahit naging citizen man kami doon, ang balik mo Pilipinas, nandito yung kamag-anak mo eh. Paano kung wala kang income? Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Narito na ang bahay panghanap buhay mula sa Philinvest. Maraming pagpipilian sa mga proyektong bahay panghanap buhay. Ang high-rise condominiums ng Philinvest ay matatagpuan sa major cities, malapit sa central business districts at commercial centers, kaya siguradong malaki ang rental potential. Ang Condo Vision ay isang innovation sa property development. Ito ay mid-rise condominiums na may malawak na open spaces at may amenities na matatagpuan sa exclusive subdivisions. Para naman sa entrepreneurs, small office, home office, or SOHO, convenience store, internet cafe, salon, canteen, anumang tipo ng negosyo, siguradong may customers ka na. Unique investment opportunity ang CondoDel dahil pinagsamang features ng condominium at hotel. Ngayon, napakadali nang maging isang hotelier. At dahil sa easy payment terms, hindi pa tapos bayaran, pwede nang pagkakitaan. Philinvest ang bahalang mag-manage para sa iyo. Ang Dormitel projects ng Philinvest ay matatagpuan malapit sa schools, corporate offices at commercial centers, kaya napakadaling parentahan. Siguradong maraming benepisyong maibibigay ang bahay panghanap buhay sa iyo. Why you invest your money? Hindi mo babayad, kumikita ka na eh. Kasi kung marerentahan yon, yung ihuhulog ko na hindi ko patapos, yun ang gagamitin ko para i-replace dun sa ano. Ito salamat. Kasi kung hindi ko nakilala to, baka yung pera niyo, hindi ko alam kung saan lang napunta. Hindi yung laki na kita mo. Hindi na yun eh. Kung paano mo i-ayos yung pera mo. Maraming Filipinos abroad na ang nakaranas ng benepisyo nito. Sila ang matatawag na global entrepreneurs. Pero salamat din sa Philinvest dahil nga
talagang dinesign nila for OFW na magkaroon na ganito. Hindi rin namin akalain na napakabilis ng time, napakabilis ng panahon na in 2 years time, pwede mo nagsentira na andito ka na. Salamat sa Bahay Panghanap Buhay ng Philinvest. So here we are, the future's now. The time, your time has come. The stage is set, the lines are drawn. Today you shine, my son. To walk so that you could run. You were born to fall so that you could stand up strong. Sometimes you gotta bleed so you can feel your skin. You were born to win. You're not alone. We've been here before, on giant shoulders, tall you stand. All is that you need, all is that you have, when you fit right in my hand. The world is waiting. To walk so that you could run. You were born to break so that you could stand up strong. Sometimes you gotta bleed so you can feel your skin. You were born to win. You're not alone. We've been here before, on giant shoulders, tall you stand. All is that you need, all is that you have, when you fit right in my hand. The world is waiting. Born to walk so that you could run. You were born to break so that you could come back strong. The only way to start is for you to begin. You were born to win. 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 Grabe sarap ng feeling na lahat dito sa air at kasama mo ulit ang iyong mga kapwa OFPers after all the COVID. Ito na naman kami. Thank you, Pindama! You were born to fly. You were made with wings. You were born to cry so that you could learn to breathe. Always be the man and the child within. You were born to win. You were born to win. You were born to win. You were born to win.
declares the Lord, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope and a wonderful future. Mabuhay kayo lahat, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pues, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa
441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita, tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap.
Mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Minsan ang pag-ibig, online mo pala mahahanap. Ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya natin isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit, at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinaka-nagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan.
Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangan merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailangan sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo, at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila, kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan, ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangan gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung meron mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari niyo rin silang makontak sa mga numerong ito.
bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay.